Good day everyone, this is Maria Angelica Leonor reporting on TQM News Today. Good day everyone, this is Angelica Silvano reporting on TQM News Today. Good day everyone, this is CJ reporting on TQM News Today. Po, sir. My name is Angelica. May I know po ano pong name niyo, sir? Arman Rebay, North Central 3 Area Training Manager. Okay po, sir. Ang first question po natin is, sir, about sa customer satisfaction. Number 1, what are the possible outcomes of the product that contribute to customer satisfaction po? Sa akin sa personal kong when it comes sa satisfaction, kapag yung product na binili mo worth it doon sa perang ibinayad mo. Kasi doon naman talaga nagmamatter lahat eh. Pag halimbawa ikaw bumili ka ng isang item na hindi mo nagustuhan, hindi alam mong hindi worth it doon sa perang ibinayad mo, maano ka pa rin talaga. Hindi ka masasatisfied. Okay po, sir. Number 2 question po. What are the best option or solution to solve the negative feedback from the customers? Pagdating sa mga ganyan, lalo kung dito sa trabaho namin, kailangan mong ma-execute yung standard na ipinapa-implement ng company sa'yo. Halimbawa tulad sa amin sa fast food, dapat lahat ng mga product or mga standard na procedure dapat nagagawa ng mga mga bata namin. Thank you, sir. Number 3 question and last. What extent did the product meet customers' expectations po? Ayun, so pagdating sa product, ko na lang sa sa brand namin. Sinisigurado namin na yung quality yung inilalabas namin is maayos. Dumaan sa tamang proseso, quality yung mga ingredient na ginamit, hindi kumukuha sa hindi approved na suppliers. So yun talaga pagdating sa quality product, napaka meticuloso namin doon. Okay, sir. Thank you po. Good afternoon, sir. Yung next question po is all about continuous process and improvement po. First question, sir. How continuous process improvement affects the overall effectiveness and competitiveness of a business? Pag ganyan sa continuous process of improvement, kailangan hindi ka lang isang araw ginawa mo yung isang bagay na tama. Dapat consistent yung ginagawa ng mga bata mo or ng team nyo para sa pag-serve ng mga product or mga service na binibigay natin. Dapat daily or time to time is tama yung service na binibigay natin sa mga customers natin. Next question, sir. What circumstances experience from the past of the current situation that contribute to continuous process improvement? Yung mga circumstance talaga pag hindi mo na yun nga, yung mga turn away na customers kapag halimbawa ikaw umorder ka ngayon at maganda yung yung na-receive mong product, kinabukasan hindi na naman mali na naman, na-disappoint ka na naman. So dun sa dalawa na yon, nagkakaroon ka ng instant na bumalik na kasi baka yung pagbalik mo hindi ka na naman masatisfied. So ang laking impact ng continuous process of improvement. Kailangan consistent kayo. Consistent yung tamang paggawa ng product or pagbigay ng serbisyo sa customers. Thank you, sir. Magandang hapon po, sir. Ang next topic po natin ay tungkol sa benchmarking. Ang una pong tanong natin is, what is the effect of benchmarking on your business performance? Effect.
Sa ano, syempre nasa ano kami, nasa food industry kami, may benchmarking talaga kami. So, ang laking tulong kung mayroon kang pinanghawakang signature na sa'yo. Okay? So, lalo kung international lang brand mo, malaking impact kung ikaw is established ka na, nang may benchmark ka na dun sa product na binibenta mo. So hindi ka nagahol magbigay ng maghabol ng tag dito ng mag-ads or magpa promo kasi may benchmark na yung mo product. So yun ang malaking effect dun sa sa benchmarking talaga. Ang next question naman po is, how do you assess competitors' strengths and weaknesses to identify opportunities for your own organization? May mga diskarte kasi kami dyan pero hindi ko alam kung pwede to na sabihin. Pero sa amin, may competitors check kasi kami tinatawag. Yun, so halos lamang kahit sa ibang brand naman kaya competitors check din naman kami. So yun, pag dito inalam namin kung anong promo namin, compare namin sa kanila. Partnership na Apo, effective leadership po. Ay. Yes. In your opinion, what are the 3 essential qualities a leader should have? May iba-iba klase kasi yung yung atake pag sa akin ko na lang sa akin. Pagdating sa leadership, kailangan more on people oriented ka dapat. Kasi hindi mabubuhay yung mo, yung company mo kung yung tao mo is laging may bottleneck or something na or halimbawa kung yung sa pasahod may delay or sa mga benefits kulang. So hindi yon. Dapat kung company ka may ka dapat, may malasakit ka dapat sa tao mo. Next question po, sir. Based on your experience, what are the challenges you have encountered in partnership? How did you address these challenges? Ayun, so sa dito, pag the leadership, ang maraming encounter na dito, tulad ng halimbawa, yung subordinate mo is matanda sa'yo. Or something na kasabay mo siya. Tapos ikaw na-promote ka, tapos siya hindi. Tapos magkasama kayo sa trabaho, mahirap pa sundin yun kasi ego nun natatamaan. Or depende kung talagang close friend mo talaga siya kasi susuportahan ka niya, paano kung hindi talaga magsasuccess ang isang company kung mayroon kayong ganung gap, diba? Last question po. What do you think is the most effective type or style of leadership to be adopted in an organization? Leadership style. Siguro, hindi naman ako mag-authoritarian pero magiging democratic ako kung sa akin kasi based on sa experience namin, yun nga, sabi ko kanina, kung ikaw hindi ka makatao, hindi talaga sasabay yung mo sa'yo kasi tao ang magdidikta sa'yo sa kumpanya o mag-aangat sa'yo. Kung hindi ka suportahan ng tao mo, walang mangyayari. So yun, dapat people oriented ka dapat. Next question po about sa supplier partnership, sir. First question po, how do you manage potential conflicts or disagreement with your supplier partners, and what strategies do you use to solve them? Ayun, so dito sa siyempre pag established company ka na, although mayroon pa naman mga conflict pero minimal na lang. Pero halimbawa kung mayroon pa rin talagang nangyaring mga conflict sa agreement o disagreement sa mga suppliers namin. Ayun, halimbawa may mga late deliveries, ayun, within the day kailangan namin ma-resolve yun. Pa-email namin sa kanila or may mga lacking, kailangan namin yun, i-email back para yung discrepancies hindi sa namin, sa brand namin, hindi nagsasuffer yung store pagdating sa mga charging. Next question po, what are the criteria for choosing a supplier?
What are the criteria chosen? Wala namang criteria, pero parang kung ang tanong is parang gaano kahalaga ang suppliers choosing so napakahalaga ng ng may suppliers ka, kasi lalo sa company may agreement kayo doon. Kung may supplier ka, hindi ka mawawala ng product. Kahit kasi siya tag dito, may kontrata kayong pinag-agrihan, o hindi ka yung iwan ka na lang sa ere, so hindi ka deliveran ng chicken ngayong araw, wala kang so yun, pag may supplier na, automatic mandatory or mandated sila na magbigay sa'yo daily ng chicken. So yun yung kahalagaan ng suppliers. Next question po. What strategies do you employ to build strong relationship with the key suppliers? Ayun, so magbayad ka ng tama doon sa sa supplier mo. Or hindi ka dapat nagdidili ng kung mayroon kayong pinag-usapan, dapat tumutupad yung yung company. Nangyayari kasi yan, bawa ikaw sa Coca-Cola, order ka lang ng order, di ka naman pala nagbabayad, siyempre didilihan ka nila or i-hold yung product mo. So ganun yun, dapat magbayad ka ng tama or tapos depende lang din sa pag-uusap yan, kasi naman yan, nakabidding naman yan. Yung next topic po natin is 5S housekeeping standards. Yung first question po natin, what do you think is the importance of 5S in an industry? Since nasa food industry tayo, ang housekeeping is napakahalaga talaga. So dito kasi nakakategory yung or mini-measure ni customers yung kung gaano tayo kalinis, ka-organize. Dun tayo mini-measure ni customers kung yung facilities ba is malinis, maayos yung ambience, maayos yung CR, gaano ka-populate yung mga staff. So ganun tayo, ganun kahalaga yung yung 5S na yan, yung housekeeping standards na yan. Yung next question naman po is, what are the positive outcomes of implementing 5S in terms of employees' performance, work environment, and organizational behavior? Ayan, so pag maayos yung execution mo dun sa 5S na yan, ang impact niyan is maging maayos. Walang turnaway customers, tataas yung sales mo, marami kang loyal customers, hindi ka may stress magtrabaho kasi lahat ng customers mo is loyal na sa'yo, mabilis mo suggest ng product, mabilis mo, walang nagko-complain. Pag halimbawa may kunting problema, ma'am, pag-usapan na lang natin dito yan, kasi ako din naman nasasagot yan. Pag mga ganun ang customers mo, mabilis siya mabilis siya kausapin. So napakahalaga nun. Kung talagang na-execute yung 5S na yan, wala kang magiging problema sa trabaho. Thank you po, sir. Ito po kung certified ISO po kayo. Yes. Certified ISO. So next question po, sir. How can ISO certification support your company or organization's reputation? Ayun, malaki ang tulong ng ISO sa when it comes sa kasi yung market mo, or halimbawa yung market mo is mag-international na, yung brand mo tataas yung yung credential mo, kasi international market ang kahit mga taga-ibang bansa kakain na dito, or mga kahit anong nationality kakain, kasi kilala na yung brand mo. Unlike dun sa mga hindi pa established talaga, established ka nga dito sa Pilipinas, so paano kung mga kumakain is mga abroad, hindi ka kilala, so hindi ka rin pupuntahan. So napakahalaga kung ISO certified yung brand mo. Next question po. What is the biggest impact that ISO certification contributed to the company's earnings? Ayun nga, sa sales, mataas yung sales mo, kasi mataas yung market mo, o hindi lang local yung market mo may market ka din sa mga ibang nationality. Okay, lalo kung kung yung brand mo is talagang boom talaga sa ibang bansa, di ba? So ganun yun.
Next question po. How does ISO ensure international consistency in product quality and safety standards? Ayun, so dito kasi sa amin, pag sinabing ISO brand, under ng ISO certified, ino-audit kami monthly, ay quarterly ni National Safety Foundation. So napakahigpit namin sa pagdating sa food safety. Lahat yan mini-measure, pati brand standard namin mini-measure din. So ganun din. For the closing remarks po, sir, can you tell to your viewers right now on what is the most important trait as an individual when it comes starting a business po? Okay yun. So tulad yan sa sinabi ko kanina, sa business kasi nagsisimula talaga yan sa tao. So kung mag-start ka ng business, dapat pumili ka ng tamang tao na magpipit doon sa bawat position na pagdalagyan mo. Kasi kung maling tao ang malagay mo doon, hindi talaga magsasucceed yun. Kasi tao ang gumagawa ng bawat galaw sa isang company, sa isang business. Tapos dapat si company or si owner is dapat makatao. Dapat kung anong benepisyong nararapat sa isang empleyado nabibigay. Okay, kasi doon nagsisimula yung yung mga filterage, yung mga tag dito sa tagal ko na sa company, maraming mga ganun, yung mga hindi satisfied sa sahod nila, hindi satisfied sa pamamalakad ng doon nagkakaroon ng idea yung mga empleyado na gumawa ng kalokohan. So ganun. Thank you so much, sir, sa time niyo po sa amin. Kahit na alam namin busy po kayo. Thank you po sa magpapaunlak ng interview po. This is Angelica Silvano reporting on TQM News Today. This is CJ reporting on TQM News Today. Again, this is Maria Angelica Leonor reporting on TQM News Today. Have a nice day. Lo, meron po pala. Papauntak ng interview ko. Very! No, God! No, God, please, no! Stay, please. Stay. One shot lang, oh. Break time lang to. Ano na? Kaya ba today?